magamang panig. What's up Pilipinas? Pagkain man o pagyaman, biyahe man kung saan-saan, kahit na sino pa ang iyong angkan. What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Halina at libutin ang ating mundo. What's up Pilipinas? Aming ibibigay ang inyong gusto. What's up Pilipinas? Ang show na ito'y para lang sa inyo. What's up Pilipinas? Tutok na sa What's up Pilipinas. Ibutin ang mundo, kainin ang gusto, alamin ng tamang daan kung paano ang umaseso. Kasama ang buong tropa ng What's up Pilipinas, aming ibibigay sa madla at ipapadanas. Ang saya ng What's up Pilipinas. Tutok na sa What's up Pilipinas. Ang saya dito sa Pilipinas, ihahatid sa inyo ng What's up Pilipinas. Tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino po ay nagdaos ng Gabi ng Parangal at Lungsad Aklan. Ang Gabi ng Parangal po ay pagpupugay sa mga nagwagi sa iba't ibang patimpalak na ibinigay po ng Komisyon sa Wikang Pilipino kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng panitikan. Kabilang sa mga contest sa patimpalak po ay ang mga contest na tulad ng pagsulat ng dramatikong monologo, pagsulat ng dulang tandem o duo, pagsulat ng tatlong tradisyonal na tula na tulad ng Dalit, Diona at Tanaga, at kabilang din po ang contest ng tulang senyas para sa pamayanang bingi. At meron din po tayong Makata ng Taon na matagal na hong idinaraos ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Ito po ay ang itinatanghal o ang mga pinakamahuhusay na mga manunulat ng tula ng taon. At sa maraming mahabang panahon, ang contest ng Makata ng Taon ay tunay po talagang tinangkilik dahil karamihan po ng mga sumasali dito ay talagang mahuhusay at mga profesional na mga makata. At syempre po, kabilang sa gabing ito, ang pagbibigay pugay sa mga nagwagi po sa gawad, dangal ng panitikan. At ang gawad na ito ay binibigay sa mga individual at mga organisasyon na institusyon na nakapagbigay ng mahalagang ambag sa larang ng panitikan. Iba't ibang anyo ng panitikan, kasama po ang dulang, ang panulaan, pagsulat ng nobela, ng maikling kwento, at marami pa pong ibang anyo ng panitikan. At ang ating pong mga ginawaran ng dangal ng panitikan ay sina Luna Sikat Cleto, si Don Pag-usara na ang tunay na pangalan po ay Agustin Agusara Jr. mula po sa Lungsod Davao, at ang ikatlo po ay ang tanyag at premyadong direktor ng pelikula at mga dulang pantanghalan na si June Lana. At natutuwa po ang Komisyon sa Wikang Pilipino dahil ang mga contest na ito ay sinimulan pa po noong Enero, at ngayon pong gabi ay inihayag ang mga nagwagi. At tulad na nabanggit ko po kanina, tinangkilik po talaga ng sambayanang Pilipino ang mga timpalak na ito. Patunay na ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay nakatutupad sa tungkulin mandato nito na palaganapin ang wikang Pilipino, at kabilang na po dito ang pagpapalaganap, pagsulong ng ating panitikan. Alam niyo po, ang panitikan ay isang kaban ng bayan na dito po natin matutunayan ang mga nagdaang panitikan na nagturo po sa ating sambayanang Pilipino kung paano tayo makisalamuha sa mga panitikan ito. Ay makikita ang mga pangarap, pangamba, mga filosofiya,
at mga paniniwala, no, ng ating mga ninuno na atin pong minana sa kasalukuyang panahon. At ang inaasahan po ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay ipagpatuloy po ang paglinang ng mga panitikan sa ating bansa at gamitin ang panitikan sa pagsulong ng ating sambayanang Pilipino. Ngayong gabi ay natuklasan na tunghayan po ninyo ang mga nagwagi na marami po sa kanila ay mga bata pa. At yan po ay kinalulukod ng inyong lingkod dahil sila po ang ating pag-asa sa larang po ng panitikan at iniinganyo po sila na patuloy silang magsulat ng kanilang mga tula, ng kanilang mga drama at yung mga gawing modelo ang mga nagwagi ng gawad alagad ng panitikan. Sapagkat makikita po natin sa lawas ng kanilang mga obra ang maraming mga magagandang akda na tunay po naman dapat nabasahin, pag-aralan sapagkat ang mga ito ay bahagi ng ating kultura. Ang ngayong gabi din po bukod sa pagkagawad ng mga nagwagi sa iba't ibang timpalak na ating nabanggit, ay naglunsad po ang KWF ng 2 libro at ang isang libro po ay may kinalaman sa kalupunan ng mga pananaliksik ng iba't ibang mga sangay, partikular na rin po sa mga iba't ibang katutubong wika na naroon po sa aklat na aking binanggit. Kaya't nakakatuwa po, tulad na sinabi kanina, na yung aklat na po na yun ay nagtatampo ng mga pananaliksik hinggil po sa iba't ibang mga katutubong wika. At ikalawa po na inilunsad kanina, ito pong aklat na Dulang Salin, mga dula sa wikang Cebuano patungo sa wikang Pilipino, Volume 1 po ito. Ito po ay naglalabang ng dula ng mga tanyag-lunyado ng mga manunulat ng Mindanao na isinulat po sa wikang Cebuano. At mahalaga po ng mga dulang ito na nasusulat sa wikang Cebuano ay maisalin po natin sa wikang Filipino ng sa ganoon ang ibang hindi nakakaunawa ng wikang Cebuano ay mauunawaan nila sa pamagitan ng salin sa wikang Filipino. Alam niyo po, yung ganitong klase ng kalupunan ng mga dula, partikular ang pagsasalin ng mga dula mula sa wikang Cebuano patungong Pilipino ay mahalaga sa tinatawag po nating pagmamapa ng ating pong kultura na isinusulong po ng heritage law na ang ating pong mga pamana na konkreto at di konkreto, no, ay dapat pong isamapa na po nang sa ganoon ay hindi maglaho, no? Katulad halimbawa ng mga nilalaman ng aklat na ito, kung hindi po ito tinipo ng inyong lingkod, ay maaari pong sa darating na panahon ay maglaho dahil yung mga script na yan ay nasa baol, kung minsan nababaha, minsan nasusunog, minsan nawawala, at yung pagmamatay ang may akda ay yung mga magmamana ay hindi pinahahalagahan. Kaya't mahalaga po na hanggang maaari ay isamapa na po natin ang ganitong mga uri ng akda sapagkat ito po ay isang patunay at ipagmamalaki natin, ipamamana natin sa susunod na henerasyon na ang mga dulang ito ay kapupulutan ng magandang aral ng lahat po ng ating uri ng pamumuhay, politika ng mga nagdaang taon at inaasahan po natin na sa pagbabasa nito ay marami pong mapupulot ang ating kasalukuyang henerasyon at inaasahan din na ito pong mga ito ay pamamana nila sa kanilang mga susunod na sanlibutan. Maraming salamat po at sana po ay naging makabuluhan po itong aming pagtataguyod ng pagpaparangal sa mga nagwagi sa iba't ibang timpalak at sana po ay tangkilikin nila ang mga aklat na nililimbag ng Komisyon sa Wikang Pilipino, partikular na po din dito, isa sa dalawang inilunsad ngayong gabi na ito'y tinipon, at ito po ay inedit at isinalin ng inyong lingkod.
Marami pong salamat. Ganon din po ba sa ibang regions? Ganon din ang gagawin yun? Magkakaroon din ng pagsasabi? Depende kasi sa inisyatibo, no? Kasi ako, kaya naman Cebuano ang aking ginamit dahil 15 taon ako sa Mindanao. At may natutuhan ko magsalita ng wikang Cebuano kasi ang gantong uri ay may kinalaman sa kaalaman ng manunulat ng tagasalin sa wika na gagamitin niya. Hindi lamang yung wikang isasalin, kundi maging sa wikang Filipino. So in the future po, pwedeng iba rin na writers? Oo. May mga kasamahan po ako na gagawa po ng ibang wika. At ito po ay volume 1 pa lamang, may susunod pong volume 2. At dahil inspired ako ngayong gabi, gagawa ako ng volume 3. Paano niyo po na i-collect yung mga materials? 15 taon po ako sa Mindanao. At karamihan po dito, mga itinanghalang iba't ibang mga pangkat-teatro, no? At para sa akin, mahalaga na makolekta yung mga ito dahil nawawala po Nawawala yung mga akda, namamatay yung manunulat, hindi na nabilimbag ang mga obra. Magkakaroon po tayo ng digital version yan. Hopefully, baka gagawin po ng aming sangay ng impormasyon at publikasyon. Baka sila po may trabaho nun Pero ang akin po kasi, ginawa ko po ang aking magagawa para maisamapa yung mga ito. At abangan niyo po ang volume 2 sa Agosto. Sa buwan ng wika, ilalabas po ang ikalawang volume nito. Maraming salamat. Salamat.